YouTube channel. Please like, share, and subscribe. By the way, I'm Shala. So, hey guys! So, for today's video, may gagawin tayong mahirap na challenge, which is the No Technology for a Day. Yes, tama ang inyo narinig. Pero bago natin simulan ng lahat, magpapakilala muna ako. Ako si Camille, and ngayong araw, malalaman natin kung ang mga future educators nga ba ay kayang mabuhay nung walang internet or technology within a day. So, mahirap kung iisipin, pero susubukan natin. Yes, and I am Maine, future teacher. Pero paano kung walang technology? Eh, sa bato na lang ako magsusulat niyan. Diyos ko, wala talagang paraan. Ay nako, iba feeling ko sa challenge na to ha. By the way, I am Marian and honestly kung walang laptop, feeling ko wala na rin buhay. Kumbaga, may classroom nga pero puro chalk na lang, ganun. No, pero seryoso, we talk about how it feels to live with no technology. Pero kasi eduk student tayo, kaya kaya natin mag-adapt, right? Yes! But, let's start this guys. Let's take on the challenge. How would it feel na walang technology for a day? Kaya ba natin? Oha, wala mo nang gagamit ng kahit anong laptop, cellphone, or even internet. Ang magiging source of knowledge muna natin ay ang chalkboard sa classroom. So, ano pang hinihintay natin? Let's do go. it! Guys, hello! Update, nasa classroom na kami ngayon. And wala pa dito yung teacher and yung ibang classmates namin. Si May, nagre-review siya ngayon ng lessons na iti-take namin sa quiz namin. So, guys, ako lang ba yung nagkaroon ng tech problems regarding sa school? Halimbawa, walang access sa laptop or sa Zoom meeting kasi nagkakaproblema tayo kung kailan mag-broadcast na yung teacher and nag-e-end na hindi tayo maka-attend sa klase nila. Nangyari na ba sa inyo yun? Ay ako, pati assignments kailangan ng technology. Minsan nga napapasabi na lang ako, Lord, sana may magic na lang ako. Oh my God! Wow! Para in just once na, may sagot na yung mga assignments ko. Ah, yes, totoo yan. And it's a big issue guys, lalo na sa mga provinces. Yung mga tech issues na yan, yun po yung nagiging problema para magkaroon ng antala or problema yung mga klase. Kaya yung mga bata, sa ilalim na lang ng puno nag-aaral na sisigawa ng mga assignments. Ay, totoo yan. Diyan ka pala? Oo, kanina pa ako nakikinig. Uy, time na pala guys, sa room 212 daw. Tara, Talaga na? Okay class, bali ang magiging assignment nyo ay mag-research kayo no, ng specific country and make sure na you will identify of course, the specific culture no, nung specific country na ma-assign sa inyo. And that's it. That's will be your assignment for next meeting. Thank you po. Coffee na di talaga creamy? Skip na. Welcome back to our YouTube channel. So, for today's video, guess what? Is gagawa kami ng research. So, yung research namin is about sa binigay sa amin na country. So, Diyos ko, be, may challenge na nga tayo ng no technology for a day. Tapos kailangan pa natin mag-research. true. And the most frustrating part pa is ang daming mga student ang motivated mag-aral pero walang access sa resources and technology. So, paano sila Sinabi mo mag-aaral? pa. Ang hirap kayo na walang technology, ang daming limitations. Ay, true ka dyan. So, tara na. So, guys, samahan nyo kami sa library para mag-research. Let's go! Few moments later, one eternity later, 3 days later. Oh, ano ba? May nakita ka na ba? Ako ba wala pa? Hi
guys, so update, no? Wala pa po kaming accurate information ang nakukuha. Biruin mo yun, di ba? Iisa-isahin mo yung mga libro na yan. Iisa-isahin mo yun para lang ma-check. Tapos makakuha kami ng info, di ba? Yes. Kung saan may technology, dapat one click lang yan sa amin. Later. Hi guys, vacant namin ngayong oras and grabe pala no, sobrang hirap pala pagka wala kang technology na ginagamit, nakakapagod kasi wala kang mapakinabangan or mapaglibangan man lang sa haba ng vacant na to. Basta ramdam na ramdam ko talaga yung tagal and inip ngayong oras. Kaya nga, siguro kung walang technology talaga, feeling ko tulog na lang gagawin ko buong araw. Imagine ha, kakausapin ko kayo from afar, tapos without using technology. So, paano yun? Sisigaw na lang ako. Tapos, okay, magpapadala ng letters, ganun. Or Flashback. Be? Nandito na ako. Nasaan ka? Hello. Kaya wait lang, papunta na. So, narinig niyo naman yun guys, di ba? Sineseryoso talaga namin tong challenge na to para sa inyo. Yes guys, ngayon na-experience na natin ang buong maghapon na walang technology. Anong masasabi niyo about this? May solution ba para sa issue na to? Let's take some ideas from our viewers. So, I think, guys, we need to provide hybrid learning. So, hybrid means mix to ng face-to-face at saka ng online class. Para sa mga student na hindi na kailangan mag-rely on technology. Like yung mga teachers dati na chalk and board lang yung gamit pero gumagana pa din. yes, tama, no? Saka dapat magbigay din tayo ng mga offline resources like yung mga printed materials, worksheets, at yung mga downloadable lessons. Para kahit walang internet, tuloy pa rin yung learning ng mga bata. So, yun yung tech-free na tinatawag but still efficient. Yes. Or pwede din tayo makipag-partner up with local government para magtayo ng mga community wifi kung saan yung mga barangay and mga province ay may mahihinang access or walang access sa internet. And yung mga technologies companies din, pwede din silang magbigay ng mga affordable devices or products na pwede nilang ibenta na mabibili ng mga students na nagkakaroon ng financial instability. Di ba? Oh guys, time na pala for our last topic. Tara na. Tara na. The next day. Andyan pala kayo guys. So, after some analysis guys, ano nga ba ang mga impact ng mga solution na naisip natin? And saan tayo pupunta with this? First, equal access sa education for everyone. Hindi naman porket marami kang pera, ikaw na lang yung may chance na makapag-aral. Siyempre, yung mga students din na limited lang yung access sa technology and stable internet. And syempre, less stress. Kumbaga, mawawala na yung mga problems sa mga tech issues na yan. Yung mga estudyante, kumbaga, di na sila mag-aalala kung magkaroon man ng pagka-crash sa Zoom or kaya mawala ng Wi-Fi or internet. Kumbaga, less hassle, no panic, and more learning. Tama! In the long run, nabibuild natin yung skills in terms of resilience and resourcefulness. So kahit wala tayong masyadong access into advanced technology, nagagawa pa rin natin mag-adjust and mag-adapt sa kung ano mga available resources lang ang meron tayo, like textbooks and chalk. And napopromote nito yung equality in terms sa mga students na hindi magkakaroon ng access sa advanced technology. Di ba? Tama! So, medyo nakakapagod tong araw na to guys, no? Tama! So, kayo guys, sama kayo sa amin. Pupunta kami ngayon sa kantin para kumain! Eventually. Hey guys! So, as you can see, tapos na po yung class namin. And nandito po kami ngayon sa Cafe Espacio. So, pero hindi ibig sabihin nun, tapos na din yung topic natin. Oh my God! Wow! So, kayo ba guys? Ano sa tingin niyo yung mga pwedeng resources to accomplish provided solution? Isa sa naisip ko yung mga mobile data providers like yung Globe or yung Smart. Kasi pwede silang magbigay ng discounts or mga free data sa students. Kasi kapag may free data ang students, pwede silang magkaroon ng online learning through the use of Google Classrooms. And also, yung mga technologies companies like Microsoft or Google ay pwede mag-provide ng mga free production tools. And malaki yung matutulong nito sa mga students in terms of education. Yes, tama, no? And we can also tap into a crowdfunding platforms kung lahat tayo magtutulungan. So,
maliit na donation, okay na yun para ma-provide ng devices yung mga estudyante. Team effort lang talaga. Yes. True. Even the don't forget even the businesses and organization can help like laptops, ano ba yun? Mga computers Yes, na tablets. mga makakatulong sa schools. Yeah. So, hope you learned something, guys, ha? Standby lang kayo dyan. Kakain muna kami. Bye! Bye! Nice. Hi guys! So ngayon, para ma-elaborate natin yung topic natin for today, mag-i-interview tayo ng mga students dito sa campus namin para rin makita nyo yung different perspective ng limited access to technology. Tara! Tara na! Kuya! Hello po kuya! Ano pong name nyo? Yan, si Kuya John Cedric. So, ano pong course nyo? Computer engineering. Computer engineering daw. So kuya, may tatanong lang kami sa'yo. Okay lang po ba? So, ano po kaya yung magiging impact kung sakaling may limited access lang kayo sa technology? I guess may hirapan kami in terms of since computer engineering. Dependent kami sa technology. Kuya, pwede ko lang give interview. So, ano pong name nyo? EG. Siya si EJ. So guys, ano pong course nyo ngayon? BSL, Social Studies. Social Studies. So, ang tanong lang po namin, ano po kaya yung possible impact kung sakaling limited lang yung access nyo sa technology? Pag limited lang yung technology, access to the technology, is mahihirapan ako dahil hindi naman lahat ng information is alam ko and napag-aralan. Okay. Thank you po. So, para sa kanya, limited lang yung magiging access niya sa information or sa mga data na kukuhanin niya kapag may lesson or may topic silang aaralin. So, yun lang. Thank you! Okay guys, now it's your turn. Challenge alert. No technology for 1 hour or kung kaya nyo, 1 whole day. No cell phone, no laptops, and of course, no social media. Can you survive without even scrolling or on TikTok or Facebook? And mag-aaral ba kayo nung walang tulong ni Google? Kung iisipin natin, di ba? Sobrang hirap nun. Mukhang mahirap nga, no? Pero can you imagine how students will feel when they don't have access to this tool for learning? So try it out and see how it will affect your productivity, focus, and especially your mood. At kapag tapos na, share niyo sa comment section kung anong naranasan or naramdaman ninyo, what you missed the most, and if you learned something new about the limited access to technology. So, #NoTechChallenge. Let's see kung kaya nyong maging student or teacher na walang ginagamit na technology. Post your experience and don't forget to tag us. And make sure to like, share, and subscribe for more challenges and educational fun. Thanks for watching, guys. We can't wait to read your experiences in the comments. See you in the next vlog where we try something even more crazier. Let's keep it tech-free muna for a bit. Bye!